Good day everyone! After nating pag-usapan ng solar energy, dadako naman tayo sa isa pang interesting source na renewable energy. Para sa slide na to, we'll be diving into the world of biomass energy. Alam nyo, as we move forward sa ating elective subject, unti-unti nating napagtatanto na napakarami palang resources sa paligid natin na pwedeng pagkunan ng kuryente. Hindi lang ang araw o ang hangin, kundi pati na rin ang mga organic materials na madalas nating binabaliwala. So what exactly is biomass? In simple terms, ito ay energy na galing sa mga living or recently living organisms, mula sa mga agricultural waste, wood pellets, hanggang sa mga food scraps. It sounds simple, right? Pero behind that simple idea is a complex engineering process. In this topic, we will explore how we can turn this waste into high-value energy through various conversion methods. It's like giving a second life to organic materials to power up our homes and industries in a much more sustainable way. So, bakit nga ba natin ito kailangang pag-aralan? Aside from being renewable, biomass is a crucial part of our global transition to clean energy. Throughout this presentation, hihimayin natin kung paano ito gumagana, ano mga advantages nito, at syempre, ang mga challenges na kinakaharap natin as future engineers in implementing this technology. This is going to an eye-opening discussion about nature's own power plant. So, sit back, relax, and let's start our journey into biomass energy. Ngayon, dako na tayo sa unang cluster ng ating discussion, ang fundamental concepts. Matapos nating makita yung overview kanina, kailangan nating balikan ang mga basic science nito. Bakit nga ba natin sinasabi na ang organic ang basis ng renewable power na ito? Simple lang, everything in biomass starts with nature. In this section, we'll be understanding the organic basis of renewable power, and we'll look at how energy from the sun is actually stored in plants and other organic materials before natin ito i-convert sa kuryente. As future engineers, mahalagang makita natin na ang biomass ay hindi lang basta basura o dumi. It is actually a biological battery. Isipin nyo, yung mga agricultural residues at wood pellets na nakikita nyo sa screen, result yan ng photosynthesis. Isang natural process na nag-iimbak ng solar energy sa loob ng mga cells ng halaman. So, when we talk about fundamental concepts, pinag-uusapan natin kung paano natin nire-release ang energy na yan in a controlled at efficient way. Ito yung point ng ating elective, to see the connection between biological and electrical power generation. Ito ang magiging jump up point natin para sa mga susunod na slides. We will define the terms, identifying the sources, and most importantly, understand the carbon cycle involved dito. Handa na ba kayong himayin ang mga bawat detalye? Let's move forward and define what biomass really is and how it functions as sustainable energy source for the future. So, to officially start our discussion on the fundamentals, let's define what biomass really is. In its simplest form, biomass is a renewable organic material derived from plants and animals. Pero as engineering students, we should look at it as a form of stored chemical energy. Isipin nyo, yung energy na nakukuha ng mga plants from the sun through photosynthesis ay hindi nawawala. It is captured and stored inside them. So, when we use biomass, we are actually tapping into recycled solar energy na inimbak ng kalikasan para mismo sa atin. Ngayon, bakit natin ito tinatawag na renewable? Dito natin makikita ang malaking pagkakaiba nito sa mga fossil fuels. Alam natin na ang fossil fuels like coal and oil ay kailangan ng million of years bago mabuo. But biomass is a contemporary carbon source, ibig sabihin, it can be replenished on a human time scale. Kung pumutol tayo ngayon ng kahoy o gumamit ng agricultural waste, maaari nating palitan o mapatubo ulit ang mga source na yan sa loob lang ng maikling panahon.
It's a continuous cycle na hindi nauubos basta't inaalagaan natin mismo ang ating environment. As we analyze this for our elective, remember na ang biomass is about sustainability. Dahil mabilis itong ma-replenish, it offers a more stable and eco-friendly alternative sa mga traditional power sources natin. Sa mga susunod na slides, titignan natin kung paano itong stored chemical energy na ito ay nagiging heat o electricity na nagagamit natin sa ating industry. It's a fascinating look at how biological meets power generation. Handa na ba kayong malaman ang iba't ibang sources nito? Let's move to the next part. So now, pag-usapan naman natin ngayon ang environmental logic sa likod ng biomass, ang biogenic carbon cycle. Marami ang nagtatanong, di ba naglalabas din ng carbon dioxide ang pagsunog ng biomass? Ang sagot ay yes, but here is the catch. Kapag ang biomass ay sinunog, it releases carbon dioxide. Pero, ito rin yung parehong carbon dioxide na kinuha at inabsorb ng halaman mula sa atmosphere habang ito ay lumalaki. Dahil dito, nagkakaroon tayong tinatawag na closed loop system. It's a natural cycle where the carbon just go back and forth, keeping the balance steady. Ngayon, i-compare natin ito sa fossil fuels para mas makita ang difference. Ang fossil fuels ay naglalabas ng carbon na sequester o nabaon sa ilalim ng lupa sa loob ng milyong-milyong taon. Once we burn them, nagdadagdag tayo ng new carbon sa ating atmosphere, which leads to a net increase in the greenhouse gases. Sa biomass, hindi tayo nadadagdag ng bago, we are just recycling what is already there. Biomass recycling maintains the existing carbon balance, making it a much cleaner alternative for power generation. So as future engineers, understanding this cycle is key. Ang goal natin sa renewable energy ay hindi lang basta makagawa ng kuryente, kundi siguraduhin na hindi natin sinisira ang equilibrium ng ating environment. Ang biogenic cycle ang nagpapatunay na ang biomass ay isang sustainable at carbon neutral na solution. In the next slide, titingnan naman natin ang mga specific materials na bumubuo sa ating biomass resources. Ready na ba kayo? So let's continue. Ngayon, lilipat tayo sa isa pang pinakamahalagang cluster ng ating discussion. Ito ay ang types of feedstock. Matapos nating pag-usapan ng basic concepts ng energy systems, dito naman natin tatalakayin ng mga organic raw materials na nagsisilbing panggatong o fuel para makapag-generate ng kuryente mula sa ating grid. Sa madaling salita, ang feedstock ang puso ng biomass energy. Ito yung mga materyales na kinukuha natin mula sa kalikasan o mga waste products para convert ito into usable energy. Napaka-broad ng kategoryang ito dahil maraming uri ng organic matter ang pwedeng gamitin. Maaaring ito ay galing sa agrikultura gaya ng mga dayami o balat ng palay, mga wood chips mula sa industriya ng troso, o kahit yung mga household organic waste. Ang bawat uri ng feedstock ay may kanya-kanyang energy density at paraan kung paano ito ipaprocess. Importante na maunawaan natin ang mga ito dahil ang choice ng feedstock ang magdidikta kung gaano ka-efficient at ka-sustainable ang ating energy production. Dito natin makikita kung paano natin mai-transform ang mga bagay na akala natin ay basura lang para maging isang valuable source. Sa segment na ito, himayin natin ang iba't ibang klasifikasyon ng feedstock mula sa first generation hanggang sa mga mas advanced na third generation sources. Pag-uusapan din natin kung ano nga ba ang mga characteristics na dapat nating hanapin para masabing ideal ang isang raw material para sa isang power generation. Lalo din ng cluster nito na ipakita sa inyo ang pag-transition sa renewable energy ay hindi lang tungkol sa teknolohiya, kundi tungkol din sa tamang pamamahala at paggamit ng mga resources na available sa ating paligid. Ito ang susi para sa isang mas circular economy kung saan walang nasasayang at lahat ay napapakinabangan. Sa slide na ito, tatalakayin natin isa sa pangunahing uri ng biomass feedstock. So ito yung wood and forestry products. Alam niyo ba na ang kahoy ang tinuturing na pinakamalaking source ng biomass energy sa buong mundo ngayon? Ang tinatawag nating feedstock dito ay hindi lang basta troso. Kasama rito ang mga logs, chips, bark, at pati na rin ang mga sawdust na nakukuha mula sa timber processing.
Sa halip na itapon o hayaan lang mabulok ang mga byproduct na ito mula sa mga lumber mills, ginagamit natin sila para makagawa ng renewable energy na isang magandang halimbawa ng resource efficiency. Meron din tayong tinatawag na sustainable factor or sustainability factor pagdating sa paggamit ng forestry products. Isang mahalagang aspeto rito ay ang paggamit ng mga thinnings, o ito yung mga maliliit o mahihinang puno na sadyang pinuputol para bigyan ng space ang mas malaking puno na lumaki. So, sa pamamagitan ng pag-alis ng mga thinnings sa paggamit ng mga waste products, nakakatulong tayo para mabawasan ang mga forest fire hazards. Sinisigurado nito na bawat parte ng puno na kinuha natin mula sa kagubatan ay nagagamit ng wasto at walang nasasayang, habang pinapanatiling healthy ang ating forest ecosystem. So, sa kabuuan, ang wood-based biomass ay isang maaasahang paraan para makapag-generate ng init at kuryente. So, dahil ito ay organic material, ang carbon na inilalabas nito kapag sinunog ay halos katumbas din ng carbon na inaabsorb ng puno habang ito ay lumalaki. So, kaya itinuturing itong carbon neutral sa tamang pamamahala. Sa paggamit ng forestry waste, hindi lang tayo basta nakakagawa ng kuryente, kundi nakakatulong din tayo sa maayos na waste management sa industriya ng agrikultura at pagtutroso. Ito ay isang matalinong hakbang para sa isang mas sustainable at eco-friendly na energy future. Sa slide na ito naman ay tatalakayin natin isa pang mahalagang source ng biomass, ang agricultural crops and waste. Mahati natin ito sa dalawang main categories. Una ay ang mga crop residues, so ito ay mga post-harvest materials o yung mga natitirang pagkatapos ng anihan, gaya ng corn stalks, rice husk o ipa, at wet straw. So, sa halip na sunugin lang mga ito sa bukid na nagdudulot ng air pollution, maaari natin silang i-process para makagawa ng kuryente. Napakalakas ng energy potential na ito dahil considered sila bilang isang potent energy sources na dati ay naakala nating basura lang. Ang ikalawang kategorya naman ay ang tinatawag nating energy crops. Ito ay mga specialized crops gaya ng switchgrass at willow na sadyang itinatanim hindi para kainin, kundi para maging source ng fuel. Ang mga halamang ito ay pinili dahil sa kanilang high energy yields at napakabilis na growth cycles. Ibig sabihin, mas madali silang anihin at mas maraming enerhiya ang nakukuha natin mula sa kanila sa loob lamang ng maikling panahon. Mainam itong pandagdag sa ating energy mix dahil mas sustainable sila at kontrolado ang kanilang production rate. So, sa kabuuan, ang paggamit ng agricultural waste at energy crops ay isang win-win solution para sa ating environment at ekonomiya. Sa pamamagitan nito, nababawasan ang waste sa mga sakahan habang nakakagawa tayo ng malinis na enerhiya. Pinapakita nito na ang sektor ng agrikultura ay napakalaking papel hindi lang sa food security, kundi pati na rin sa ating renewable energy transition. Sa tamang teknolohiya, ang ating mga bukirin ay pwedeng maging solar or maging power plants na magsusupply ng kuryente para sa ating grid sa paraang mas eco-friendly at efficient. Sa slide na ito ay tatalakayin natin ang isa sa pang malagang source ng feedback. Ito ay ang Municipal Solid Waste or MSW. Sa ilalim ng konsepto ng waste to energy, ang MSW ay kinabibilangan ng ating mga pang-araw-araw na basura gaya ng household trash, papel at mga food scraps. Sa pamamagitan ng proseso ng combustion o pagsunog sa mga materials na ito, hindi lang tayo nakakagawa ng kuryente, kundi nababawasan din natin ang volume ng basura sa mga landfill ng hanggang 90%. Napakalaking tulong nito para sa mga siyudad na problema ang dumadaming basura, dahil nagagawa nating resource sa mga bagay na itatapon na sana. Bukod sa waste reduction, isinusulong din ito ang ideya ng isang circular economy. Kapag isinama natin ang MSW sa ating energy grid, nagkakaroon tayo ng sistema kung saan ang mga urban waste ay nagiging vital input para sa city power at heating systems. Sa halip na maging pabigat sa kapaligiran, ang basura ay bumabalik sa komunidad sa anyo ng enerhiya.
Ito ay isang sustainable na cycle na nagpapakita na ang wastong pamamahala sa basura ay may direktang kontribusyon sa ating energy security. Sa kabuuan, ang paggamit ng municipal solid waste bilang feedstock ay isang matalinong solusyon para sa modernong panahon. Hindi lang natin tinutulungan ang pangangailangan sa kuryente, kundi nililinis din natin ang ating kapaligiran sa paraang efficient. Ang teknolohiyang ito ay patunay sa pamamagitan ng inobasyon, ang mga hamon sa basura ay pwedeng maging oportunidad para sa isang mas masigla at eco-friendly na kinabukasan. Patuloy nating tuklasin kung paano pa natin mas mapapakinabangan ang mga resources na ito para sa ikabubuti ng ating grid. Sa slide naman na to, tatalakayin naman natin ang isa sa mga uri ng feedstock sa biomass energy na tinatawag na biological waste streams. Ito ay mga organikong basura na nagmumula sa mga buhay na organismo tulad ng hayop, halaman at iba pang agricultural waste. Sa larawan, makikita natin ang livestock waste o dumi ng mga alagang hayop gaya ng baka at manok. Ang livestock waste ay isa sa mga mahalagang pinagkukunan ng biomass energy dahil naglalaman ito ng organic materials na maaaring gawing biogas. Ang biogas ay isang uri ng renewable energy na nabubuo sa pamamagitan ng proseso na tinatawag na anaerobic digestion. Sa prosesong ito, ang dumi ng hayop ay inilalagay sa isang enclosed digester kung saan kinakain ng bakterya ang organic matter ng walang oxygen. Habang nangyayari ito, nagpo-produce ng methane gas at carbon dioxide. Ang methane gas ang pangunahing ginagamit bilang fuel. Maaari itong gamitin sa pagluluto, pagpapatakbo ng generator para makagawa ng kuryente, at maging sa pagpainit ng mga kagamitan o gusali. Bukod sa energy production, nakakatulong din ang prosesong ito sa waste management dahil nababawasan ang tambak na dumi ng hayop sa mga farm. Isa pang benepisyo nito ay ang pagbawas ng environmental pollution. Kapag hindi maayos ang pagtatapon ng livestock waste, maaari itong magdulot ng masamang amoy, kontaminasyon sa tubig, at paglabas ng greenhouse gases sa atmosphere. Pero sa pamamagitan ng biomass technology, nagiging kapaki-pakinabang ang dating basura at nagiging source pa ng malinis na enerhiya. Bukod dito, ang natitirang material pagkatapos makuha ang biogas ay maaari pang gamitin bilang organic fertilizer para sa mga pananim. Kaya masasabi natin ang livestock waste ay hindi lamang basura kundi isang mahalagang renewable resource na makakatulong sa energy production at environmental sustainability. Ang susunod naman na uri ng biological waste stream, pag-usapan naman natin ang human sewage o mga waste materials na nagmumula sa tao at dumadaan sa sewage system. Bagamat madalas itong tignan bilang maruming basura, mahalaga rin ang papel nito sa biomass energy production. Sa mga wastewater treatment plants, ang human sewage ay kinokolekta at inilalagay sa mga digester tanks. Dito nangyayari ang anaerobic digestion kung saan binebreakdown ng microorganisms ang organic waste ng walang oxygen. Habang nangyayari ang prosesong ito, nagpo-produce ng biogas, particular methane gas na maaaring gamitin bilang source of energy. Ang biogas na nililikha mula sa human sewage ay maaaring gamitin upang makatulong sa pagpapatakbo ng treatment plants mismo. Halimbawa, maaari itong gamitin sa pagpapaandar ng generators, pumps at iba pang kagamitan sa planta dahil dito nababawasan ang paggamit ng conventional electricity at mas nagiging energy efficient ang operasyon ng wastewater facilities. Bukod sa energy production, malaking tulong din nito sa environmental protection kapag hindi maayos ang treatment ng sewage. Maaari itong magdulot ng pollution sa ilog, lawa at groundwater. Maaari din itong magdala ng mga bakterya at sakit na mapanganib sa kalusugan ng mga tao. Pero sa paggamit ng biomass technology, ang waste ay nagiging kapaki-pakinabang habang nababawasan din ang environmental impact nito. Isa pa sa mga benepisyo nito ay ang pagbawas ng greenhouse gases emissions. Sa halip na direktang mapunta sa atmospheres ang methane mula sa sewage waste, ito ay kinokolekta at ginagamit bilang fuel. Sa ganitong paraan, mas magiging sustainable at eco-friendly ang waste management system. Sa kabuuan, ipinapakita ng human sewage bilang biomass feedstocks na kahit ang mga waste products mula sa tao ay maaaring gawing renewable source of energy at makatulong sa mas malinis at mas sustainable na kapaligiran. Ngayon naman, pag-usapan naman natin ang biogas facility na siyang pangunahing lugar kung saan kinokolekta at pinoproseso ang mga biological waste upang makagawa ng renewable energy.
Makikita sa larawan ang isang malaking pasilidad na may mga digester tanks o dome-shaped structures na ginagamit sa pagproseso ng organic waste. Ang biogas facility ay tumatanggap ng iba't ibang uri ng feedstock tulad ng livestock waste, agricultural residues, at food waste, at maging human sewage. Ang mga waste materials na ito ay inilalagay sa anaerobic digesters kung saan sila binebreakdown ng microorganisms sa kawalan ng oxygen. Sa prosesong ito, nabubuo ang biogas na may mataas na methane content. Ang methane gas na nililikha ay isang mahalagang renewable fuel dahil maaari itong gamitin sa iba't ibang paraan. Maaari itong gamitin sa pag-generate ng electricity gamit ng generators, sa pagpapatakbo ng industrial equipment at maging bilang fuel para sa heating system. Sa ibang bansa, ang purified biogas o biomethane ay ginagamit sa pabilang fuel para sa mga sasakyan. Isa sa pinakamahalagang papel ng biogas facility ay ang pagsama-sama ng waste management at energy production sa isang sistema. Sa halip na hayaang mabulok lamang ang organic waste at maglabas ng methane diretso sa atmosphere, kinokolekta ito at ginagawang kapaki-pakinabang na enerhiya. Dahil dito, nababawasan ang greenhouse gas emissions at nakakatulong sa paglaban sa climate change. Bukod sa paggawa ng enerhiya, may natitira ring digestate pagkatapos ng proseso. Ang digestate ay maaaring gamitin bilang organic fertilizer dahil mayaman pa rin ito sa nutrients na kailangan ng mga halaman. Kaya bukod sa renewable energy, nakakatulong din ang biogas facilities sa agriculture at sustainable farming. Sa kabuuan, ang biogas facility ay mahalagang bahagi ng biomass energy system dahil dito naging possible ang conversion ng biological waste into clean and renewable energy. Ipinapakita nito kung paano maaaring gawing kapaki-pakinabang ang mga waste materials habang pinoprotekta ng kalikasan. Ngayon naman, lilipat tayo sa panibagong bahagi ng ating video report which is all about conversion principles o kung paano nagiging usable energy ang organic material o biomass. Sa madaling salita, dito natin aaralin kung paano kino-convert ang mga bagay tulad ng kahoy, dahon, agricultural waste at iba bang biodegradable materials na binanggit ko nung mga naunang slides para maging kapaki-pakinabang na source of power. Hindi kasi sapat na may biomass lang tayo. Mahalaga ring maintindihan kung paano ito dumadaan sa iba't ibang proseso para makagawa ng heat, electricity o fuel na pwede natin gamitin sa pang-araw-araw na buhay. Sa mga susunod na slides, tatalakayin natin ang iba't ibang conversion methods at kung paano gumagana ang bawat isa sa paggawa ng energy mula sa organic matter. So, for this part, let us first understand na basic principles behind biomass energy conversion. So, dito naman tayo sa biomass energy system. Ito ang pinakasimpleng paraan para kumuha ng enerhiya mula sa biomass, gaya ng kahoy, agricultural waste, o rice hulls. Kumbaga sa luto, ito ay direktang pagsisiga para makagawa ng init. Ang standard pathway nito ay ang fuel preparation. Ang biomass ay ginagawang pulverized fuel or pinupulbos o pinafertilized feedstock sa malilit na bala. Ginagawa ito para masiguradong complete ang combustion. Ibig sabihin, lahat ng panggatong ay masusunog ng walang masasayang. And yung the furnace, susunugin ang mga pellets na ito sa loob ng isang furnace o boiler. Tapos, sa steam generation, ang init mula sa apoy ay magpapakulo ng tubig sa mga tubo para makagawa ng high pressure steam. Sa turbine generator, ang steam na ito ay tutulok sa blades ng isang turbine generator. Magpapakikot ang turbines, doon nabubuo ang kuryente. Bakit kailangan ito or ginagamit ito sa renewable energy? Waste to energy ito. Ang dumi mula sa farm o lagarian ng kahoy na dapat itapon na ay magagamit pa bilang source ng kuryente sa carbon neutral din. Ang carbon dioxide na nilalabas sa pagsusunog nakapareho ng dami ng CO2 na inabsorb ng halaman noon sa buhay pa ito. Dito naman ang gasification at pyrolysis. Kahit pareho silang gumagamit ng init para i-decompose ang organic matter, magkaiba sila sa dami ng hangin or oxygen na ginagamit at sa produktong nilalabas nila. Ang gasification or sinasala ang hangin. Sa halip na sunugin ng tuloy ng biomass gaya ng direct combustions na niluluto, ito isang environment na may limitadong oxygen. Yung proseso nito, pinapalitan nila ang biomass ng isang oxygen-controlled environment and ang pangunahing
output nito ay ang syngas or synthetic gas na binubuo ng carbon monoxide at hydrogen. Ang syngas ay pwedeng sunugin para gumawa ng kuryente o mai-convert para maging industrial chemical sa walang hangin naman o pyrolysis. Ang proseso ay tinatawag na rapid heating sa kabuuang kawalan ng oxygen. Ang nagbubunga ito ng tatlong mahalagang bagay. Bio-oil o isang liquid fuel na pwedeng gamitin sa mga makina. Biochar o parang uulitin na ginamit bilang soil amendment para mas tumaba ang lupa. And combust gases, mga gas na pwedeng gamitin bilang source ng init. So, dito naman ang anaerobic digestion. Ito ang natural na proseso ng pagbubulok ng organic waste. Pero ginagawa ito sa loob ng isang kontroladong tangke na walang hangin. Ang organic waste ay nilalagay sa mga sealed oxygen-free tanks na tinatawag na digester. Isipin mo, ito na ang parang tiyan ng isang planta. Sa loob ng digester, binubulok ng mga bakterya ang waste dahil walang oxygen. Naglalabas ito ng gas sa halip na mabulok lang ng normal. Sa biogas, ang pangunahing produkto na ay biogas na binubuo ng methane at carbon dioxide. And ang methane na ito ay pwedeng sunugin para sa pagluluto, pagpapatakbo ng generator o refine para maging natural gas. And ang natitirang solid na materyales ay tinatawag na digestate. Ito ang nagsisilbing high-quality nutrient-rich fertilizer para sa lokal na agrikultura. Nakakagawa ng kuryente, makakagawa ka pa ng pataba mula sa basura. Pipigilan nito ang paglabas ng methane sa isang matinding greenhouse gas ng direktang atmosphere mula sa dam site o farm. Dito naman, i-describe natin yung different ng fermentation at transesterification. Ang fermentation or sugar to ethanol, ito ay isang biological process kung saan ang carbohydrates ay ginagawang alcohol. Ginagamit ang yeast o enzymes para i-convert ang mga sugar or starch mula sa mga pananim gaya ng mais o tubo or sugarcane. Ang pangunahing output ay ethanol. Ang ethanol ay madalas i-blend sa gasolina para mabawasan ang carbon emission sa mga sasakyan. Ang transesterification or path to biodiesel. Ito ay isang chemical process para sa mga langis at taba. Pinaghahalo ang mga vegetable oils or animal fats na sa alcohol sa pamamagitan ng isang chemical reaction na nagbubunga ito ng high-grade biodiesels. Ang biodiesels ay pwedeng gamitin na direkta sa mga diesel engines o ihalo sa regular na diesel. Sa puntong ito, magsisimula tayo sa isang bagong cluster ng ating diskusyon, ang biomass energy. Dito ay hihimayin natin ang power plant anatomy upang maunawaan ang engineering na kailangan para sa biomass scaling. Ang biomass ay isa sa mahalagang source ng renewable energy dahil ito ay itinuturing na dispatchable. So, ibig sabihin, kaya natin kontrol ng pag-generate ng kuryente anuman ang oras o panahon. Basta't meron tayong sapat na supply ng organic materials. Ang proseso ng biomass energy ay hindi lamang isang simpleng paraan ng pagsusunog. Ito ay isang masalimuot na engineering system na nagko-convert ng agricultural residue at iba pang organic waste tungo sa kapakipakinabang na kuryente. Sa slide na ito, makikita natin ang mga blueprint kung paano gumagana ang isang malalaking biomass facility mula sa simula hanggang sa huli. Bilang mga future engineer, mahalagang maunawaan natin na ang bawat mechanical at thermal process dito ay dapat maging balanse at maayos para sa pagkakadesenyo upang makasiguro tayo na sa ating operasyon ay magiging sustainable, efficient at ligtas para sa lahat. So dako naman tayo sa mga major technical components na bumubuo sa ating planta. Ang unang bahagi ay ang mga conveyors. Dahil ang biomass
feedstock ay karaniwang bulky o malalaki gaya ng mga wood chips, agricultural waste o rice hulls. Kailangan ng isang automated na napakatibay sa kagaya ng conveyor system. Ang trabaho nito ay sinisiguro ang tuloy-tuloy at kontroladong daloy ng mga materyales patungo sa boiler. Ang anumang aberya sa conveyors ay direktang magpapatigil sa ating operasyon. Kaya ang reliability nito ay prioridad sa maintenance. Sunod naman ang ating boiler na siyang high efficiency chamber o ang puso ng ating thermal process. Dito ay sinasagawa ang controlled combustion ng ating organic matter. Ang disenyo ng boiler ay dapat sumisiguro na may sapat na airflow at insulation upang ma-maximize ang init na nililikha mula sa panggatong. Ang init na ito ay ginagamit upang pakuluin ang tubig sa loob ng boiler tubes at makabuo ng high pressure steam. Ang yugtong ito ang pinaka-critical dahil dito nakasalalay ang overall efficiency ng ating buong planta. Mula sa boiler, ang high pressure steam ay dadaloy naman tayo patungo sa ating turbine. Ang turbine ay isang mechanical device na may mga blade na sadyang dinisenyo upang umikot ng napakabilis kapag tinatamaan ng malakas na stream ng steam pressure. Sa bahaging ito, nagaganap ang conversion mula sa thermal energy patungo sa mechanical energy. Napaka-critical ng precision engineering dito dahil kailangan kayanin ng mga turbine blades ang matinding pressure at init nang hindi nagkakaroon ng mechanical failure o pagkasira ng mga materyales. Sa pag-ikot ng turbine shaft ay direktang nagpapaandar sa ating mga generator. Sa loob ng generator, ginagamit natin ang prinsipyo ng electromagnetic induction upang i-convert ang mga mechanical rotation tungo sa AC electricity. Ito na ang ating final electrical output na i-distribute natin sa mga electrical grid. Mula sa isang tumpok na organic waste na dumaan sa conveyor, nakalikha tayo ng kuryente sa pamamagitan ng maayos na koordinasyon at engineering ng mga mechanical at electrical system na ito. Bilang responsabling engineering, prioridad natin ang advanced emission controls. Hindi tayo pwede mag-operate ng hindi sinisiguro ang kalikasan ng ating hangin. Gumagamit tayo ng mga baghouse na mga dambuhalang filter system na humuhuli na sa mahigit na 99% ng particulate matter o ang mga abon na nilikha ng mga combustion. Meron din tayong mga scrubbers na sadyang ginawa upang alisin ang mga panganib na mga gases gaya ng sulfur dioxide at nitrogen oxide bago pa man mailabas ang usok sa ating mga chimney. Ang mga nakokolektang residue naman sa ating fly ash system ay hindi tinatapon. Maaari itong gamitin bilang additive sa paggawa ng mga construction material gaya ng mga semento o bricks. Sa pamamagitan ng mga modernong clean air technology at ang mga sensors na pinapatunayan natin na ang modernong biomass power plants ay hindi lamang source ng renewable energy, kundi isa ring pasilidad na may mababang carbon footprint at ligtas para sa komunidad na nakapaligid dito. Yun naman, dadako naman tayo sa Section 5, Global Operation. Dito natin sisilipin kung sino-sino nga ba ang mga tinuturing na heavyweights pagdating sa biomass energy sa buong mundo. Hindi lang ito usapang lokal, titignan din natin ang global scale para mas maintindihan natin kung paano ginagawa ng ibang bansa ang pag-convert ng organic waste into power. This next cluster of discussion will highlight the leading countries and the massive facilities that are currently setting the standard for the industry. Proceeding to the data, tingnan natin ang listahan ng mga largest biomass power plant based sa projection natin for this year, 2026. As you can see the table, leading the pack is the Drax Power Station sa United Kingdom. Napakalayo ng agwat niya with a capacity of 2,590 megawatts gamit ang wood fillet. Halos triple ito kumpara sa pangalawa sa listahan. Mapapansin din natin na dominated ng Europe ang listahan. Particularly ang Finland na may tatlong entry dito. Alhomens, Kraft, Kemiharvi 2 at Wisa Power. Ito ay dahil sa advanced technology nila pagdating sa paggamit ng woods,
bark, and even refuse-derived fuel or RDF. Dito naman sa Asia, pumapasok sa top 8 ang Dangjin biomass sa South Korea with 105 megawatts. Makikita natin dito na ang key feedstock or yung pangatlo ay nagva-vary mula sa wood chips at agricultural waste hanggang sa black liquor. Ibig sabihin ang biomass energy ay flexible, depende sa kung anong resources ang abundant sa isang location. Moving on sa case study, pag-usapan naman natin ang isa sa pinakakilalang transition sa energy section, ang Drax Power Station sa North Yorkshire, England. Dati, ang Drax ang tinuturing na pinakamalaking coal plant sa buong Europe. Pero sa pamamagitan ng strategic conversation, matagumpay nilang na-convert ang 4 out of their 6 units para tumakbo na ang gamit biomass pellet sa halip na coal. Imagine, ang isang dambuhalang coal plant ngayon ay green energy na ang focus. Anong impact nito ngayon? Sa kasalukuyan, Drax supply 6% of the UK electricity. Malaking factor ito sa power grid nila, lalo na renewable na ang gamit nila. Hindi lang conversion ang ginagawa nila. Drax is also a global pioneer pagdating sa BECCS or Bioenergy with Carbon Capture and Storage. And ang goal nito is not just to produce energy, kundi para i-capture yung carbon emission at i-store ito underground. This makes the process potential carbon negative, which is a huge step of sustainability. Ngayon naman, pag-usapan natin kung bakit nga ba strategic ang paggamit ng biomass energy. Ano ba ang mga advantage nito compare sa ibang energy resources? First, it is renewable dahil galing ito sa organic matter. Pwede natin itong i-grow o itanim ng paulit-ulit. Second, it is dispatchable. Ito ang isa sa pinakamalaking edge ng biomass, unlike solar or wind na nakadepende sa panahon. Ang biomass ay reliable as a base load power. Ibig sabihin, available ito 24/7. May araw man o wala, may hangin man o wala. Isang malaking tulong din ang biomass bilang isang waste solution. Instead na mapuno ang ating mga landfill, kino-convert natin ang waste into energy so nababawasan ng pressure sa ating environment. At pagdating naman sa emission, considered itong carbon neutral. So bakit? Kasi binabalance ito ang biogenic carbon cycle. Ang carbon dioxide na nilalabas ng biomass kapag sinusunog ay yung parehong CO2 na kinukuha ng mga halaman habang lumalaki sila. In terms of economics, nakakatulong ito sa pag-create ng jobs lalo sa mga rural areas for forestry and farming. Sila ang nagsusupply ng raw materials na kailangan natin. Lastly, crucial ang biomass para sa grid stability dahil mga reliable ang output nito. Ito ang ginagamit para i-balance ang fluctuating supply mula sa wind at solar power. Siyempre, hindi naman puro positive lang. Like any other energy source, ang biomass ay mayroon ding mga critical challenges na kailangan i-address para maging fully sustainable ito. Una, logistic cost. Ang organic fuels gaya ng wood chip o agricultural waste ay masyadong bulky o malalaki at mabibigat. Dahil dito, nagiging mahal ang transportation at storage nila compare sa mas compact na fuels. Pangalawa ay ang land use. Kapag ginagawa nating large scale ang biomass, nagkakaroon ng kompetisyon sa lupa. Imbis na itanim ay pagkain o crops for food production. Nagagamit ang space para sa fuel crops. Ito yung tinatawag nating food versus fuel debate. Pagdating naman sa environmental impact, mayroon tayong emission na risk. Kahit carbon neutral siya, in theory, ang pagsunog ng biomass ay naglalabas pa rin ng particulates o usok. Kaya naman required ang strict at madalas ay mahal na ang filtering system para masiguradong malinis ang hangin na lumalabas sa planta. Lastly, in term of technical performance, may challenge tayo sa efficiency. Ang biomass ay lower energy density compared sa fossil fuel. Ibig sabihin, mas maraming volume ng biomass ang kailangan nating sunugin
para makakuha ng parehong amount ng enerhiya na nakukuha natin sa coal o gas. So, sa kabila ng mga challenge na ito, ang biomass ay nananatiling mahalagang part ng ating renewable energy mix, and that includes our report on biomass energy.